Amoy sampagita. Hindi yung matamis at nakakaaliw na amoy, kundi yung malapot at nakakasulasok, parang amoy ng bulaklak na nabubulok. Sabi ni Lola Pasing, kapag ganito ang amoy ng sampagita, naglalakad na raw ang tikbalang sa kapatagan. Nasa gitna kami ng bukid ni Berto, pauwi mula sa bayan. Gabi na at ang buwan ay nakakubli sa makapal na ulap. Ang tanging liwanag ay ang mumunting ilaw ng mga alitaptap. Ang baho ng sampagita, sabi ni Berto, kinukusot ang kanyang ilong. Sabi ni Lola, tikbalang daw. Sagot ko, pilit na pinapawi ang kaba. Tumawa si Berto. Tikbalang, sa panahon ngayon, mga kwento lang yan ng matatanda. Biglang humangin ng malakas at ang mga dahon ng kawayan ay sumayaw sa hangin. Naglalabas ng nakakatakot na kaluskos. May narinig kaming yabag, mabigat at malakas, parang yabag ng kabayo. Ano yun? Tanong ni Berto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, sabi ko habang pinipigilan ang aking hininga. Ang yabag ay lumalapit. May narinig kaming kaluskos ng mga sanga at ang amoy ng sampagita ay mas lalong tumindi. Biglang lumitaw ang isang anino sa gitna ng dilim. Isang malaking anino, may mahabang katawan ng tao at ulo ng kabayo. Ang mga mata nito